ang kagilagilalas na puno ni Robert Magnusson. Ang matatandang akasya ang siyang nagahari sa kalye ng universidad. Sila ay malalaking puno na may matitibay na sanga at makikinang na dahon na tila esmeralda sa sinag ng araw. Sa lilim ng punong ito, isang munting halaman ang umusbong. Ngunit di tulad ng mga akasya, ito ay may malalambot na sanga at dahon. Habang lumalaki ang munting halaman, nabatig niyang mayroong mali sa kanya, na natiling manipis ang kanyang mga sanga. Maging ang kanyang mga dahon ay maliliit. Higit sa lahat, umuusbong sa kanyang mga sanga ang kakaibang dahon na dilaw. Ano ba ang mali sa akin at tungo nito? Lahat ay mali sa iyo, bulalas ng bugnuting akasya. At hindi ka maaaring maging isang puno. Ikaw ay isang halaman na gumagapang sa lupa, na agad ding nalalanta dahil hindi mo maaabot ang langit. Pero isa akong puno, hindi pa lang ako lumalago. Munting halaman, ako na ang namumuno sa lahat ng mga puno sa kalyeng ito. Sa napakahabang panahon, pagyayabang ng higanteng puno, wala kayong lugar dito sa kalye. Naramdaman ng munting halaman ang lungkot hanggang sa kanyang mga ugat. Siya ay umiyak na lamang dahil gustong-gusto pa rin niyang maging isang matayog na puno. Ngunit paano bang maging isang puno? Sa kanyang pag-iisip, nasilayan ng munting halaman ang silahis ng araw na tumatama sa kumpol ng damo. Kung hindi ko talaga maaaring mahawakan ng langit, siguro naman ay maaari kong maabot ang araw maski paano. Kaya't unti-unti siyang gumagapang patungo sa liwanag. Ano bang ginagawa mo? Tumingala ang halaman at nakita niya ang poste ng ilaw na nakatayo sa tabi ng pwestong sinisikatan ng araw. Pilit kong inaabot ang araw, sagot ng halaman. Napangiti ang poste ng ilaw. Napahanga siya ng munting halaman. Nagawa mo rin na paliwanag ang poste ng ilaw. Ngunit umuwi na ang araw at hindi siya babalik hanggang sumapit ang umaga. Kung ganoon, hihintayin ko rito ang kanyang pagbabalik. Sumapit ang umaga at dumating ang araw na tulad ng inaasahan. Ngunit, nasaan nga ba ito? Sa halip, natanaw ng halaman ang makulimlim ng mga ulap na gumugulong papalapit sa kalye. Nagsimula rin gumuhit ang makikislap na ilaw mula rito. Kidlat! Parang galit na kuryente. Sa lilim ng kukurap-kurap na liwanag ng kanyang kaibigan, napansin ng halaman nakikipagbuno ang mga akasya sa malakas na hangin. Nayanig ang lupa at bumitaw sa halaman ang hangin. Anong nangyari? Ang akasya! Gabi na nang matapos ang bagyo. Tahimik ang buong paligid habang pinagmamasdan ng halaman, ng poste ng ilaw, at ng iba pang mga akasya ang napinsalang kasama. Tiyak na puputulin siya, bulong ng mga akasya sa bawat isa. Ngunit hindi nila siya pwedeng putulin, maaari pa siyang tumubo. Kung buhay pa siya, oo, sagot ng iba pang akasya. Huwag kang mag-alala, bugnuting akasya. Mag-iisip ako ng paraan, hindi ako papayag na puputulin kanila. Abalang-abala ang kalye ng universidad kinaumagahan. Nagdatingan ang mga tagaputol. Pagsapit nila sa bugnuting akasya, nanlabot ang kanilang mga kamay at nabitiwan nila ang kanilang mga pambutol. Sapagkat nasa harapan nila ang pinaka-kagilagilalas na halaman na kanilang nakita. Malinaw na isa itong puno. Ngunit ang buong katawan nito ay tila sinusihan at nabalutan ng mahaba at madadahong baging na namumutiktik sa dilaw ng mga bulaklak.